Good day guys. So basically, explain ko ngayon kung paano ko ginawa yung assignment natin dito sa Python. So, let's proceed. First, as you can see, inint ko muna lahat ng mga kailangan natin gawin. So, ayun, print, add integers, print, multiply floats, converts into uppercase, concatenate strings, determine number of odd or even, and enter choice. So, makikita nyo yun lahat dito sa aking monitor. And then, ang ginawa ko, nagkaroon din ako ng initialization. So, basically, naglagay ako ng success is equal to false para pag hindi nasunod yung kailangan niyang hingin or hindi natin naibigay yung kailangan niyang hingin, magkakaroon lang ng loop. So, while success is equal to false, uulit siya dito. And, kaya yung if statement ko, if choice is equal to 1 at integers, success is true. Ibig sabihin, pwede na siyang mag-proceed dun sa kanyang function. And the rest, ganun din siya. So, if ever may mag-false dyan, ang mangyayari lang is print try again, and babalik siya dito sa loop na to. So now, let's proceed sa mga functions naman. So, ginawa ko, dinefine ko lahat muna ng procedure nila bago yung print ko. So, basically, ito na siya. Yung add integers ko, add integers, sum is equal to 0. Bakit? Kasi lahat ng integer, pag in-add natin sa 0, ay yung number na in-enter natin yung maglalabas. Okay, so, item is equal to first, second, third, and fourth. Yun yung variable ko, ginamitan ko ng array para mas madali. And, yun, ginamitan ko rin siya ng is valid false, while is valid is equal to false. Bakit? Para kapag nanghingi siya ng number at hindi number yung binigay natin, magsasabi lang siya ng try again para lang magkaroon tayo ng tamang input sa mga hinihingi niya sa atin. So, after natin i-input yung first integer, second, third, fourth, kapag naging okay lahat yung in-input natin, lalabas siya is sum. The sum is at kung ano number din. So, try natin guys. So, here we put 1, and then, medyo mabagal lang yung net. So, basically, wala pala akong internet. So, mamaya, ulitin natin lahat yan. So, let's proceed lang dun sa ibang mga procedures natin. So, next is multiply floats. So, basically, meron na tayong product is equal to 1 kasi compared sa addition, sa multiplication naman, kapag nag-multiply tayo sa 0, ang lalabas ay 0. So, kailangan natin siya sa 1 para itself siya. And, hinihingan tayo ng tatlong integer dito. So, may first, second, and third. So, the same, nag-initialize ako ng is valid is equal to false kapag hindi natin naibigay sa kanya yung number or integer na hinihingi niya sa atin. For example, kapag letters yung tinype natin, lalabas dito is try again. Okay, so, the same, if na-input na natin yung first, second, third, and yung procedure natin or yung function natin is magkakaroon na, mag-materialize na siya at mag-equals na siya sa true. Ang lalabas na sa kanya ay the product is kung ano yun. Okay? And sa lahat ng procedure natin, may exit kasi yun yung isa sa mga requirement. Kapag katapos ng procedure, exit yung program. So, dito naman ako sa string to uppercase or yung converting string to uppercase. Okay, same pa rin, nag-initialize pa rin ako ng nung is valid ko para dito naman hindi tayo magre-retain sa enter lang. So, basically, ang mangyayari dito, kapag nag-enter tayo ng letter or number or integer or words, makikita pa rin siya dito at lalabas siya dun sa converted to uppercase.
if you will notice, marami tayong nilagay dito kasi nag-concatenate na ako dito sa print. So, first word, upper, and second word, upper. And then, exit ulit. Dito naman sa concatenate strings, or sa fourth procedure, basically, ulitin ko lang kung anong ginawa ko dito sa converted strings are first word to uppercase and second word uppercase. Why? Kasi ito na yung simplest form ng concatenation. Okay, is valid false ulit kasi kailangan hindi siya mag-enter. Kailangan may i-type tayo, may word tayong ito-type, or meron tayong integer na ito-type. And then, pag natapos na lahat yon, yung 4 words na hiningi sa atin, magkakaroon na tayo ng concatenate string dito ulit, or yung combined string is first word, second word, third word, and fourth word. The same, kapag natapos yung program natin, i-exit siya. And last, dito sa fifth procedure natin, meron naman tayong input ng integer ulit na kailangan mag-equals, malalaman natin kung odd or even. So basically, meron ako ditong input integer and then is valid is true except print try again na naman. So yun na naman yung procedure ko. Kailangan ma-type at integer dapat siya. Kapag letters, ito try again siya. So basically, gumamit ako dito ng modulo operation kasi pag dinivide siya at ang remainder niya is nag-equal to 0, automatically siya ay isang even number. So kapag even number siya, nandito ako sa print is the number is an even number, or else kung hindi siya even number, odd number siya, yun naman lalabas. And then eventually exit ulit siya. So basically, yun yung naging program ko or yung ginamit kong codes dito sa ating assignment. And then yung process is maglo-loop lang if ever may maling i-type tayo. Pero pag naging okay naman siya, mag-exit siya automatically. So, now we can try our procedures na dahil i-connect ko na yung computer ko ngayon sa laptop or i-connect ko na yung computer ko ngayon sa internet. So, aabutin ko lang ang aking mahiwagang LAN cable para makakonect tayo sa internet kasi nag-work lang tong online Python loader na to sa pag naka-online kayo. So, basically, nakuha ko na yung LAN cable. Salamat sa aking magaling na kaibigan. Okay. So, antay lang tayo ng ilang seconds bago tayo makapag-connect. So, rundown ko lang. Pakita ko lang sa inyo ulit yung aking coding. So, ulit, print ko lahat ng procedures na hinihingi sa atin sa assignment. Yan. And then, nag-initialize ako para kapag may mali tayong ginawa, maglo-loop lang siya. Nice yun, di ba? And then, define naman natin dito sa taas lahat ng procedures. So, add integers, multiply floats, and then, string to uppercase, concatenate strings, and add or even. Yun. So, basically, pwede na natin siyang itry ngayon. Okay. Guys, unfortunately, nagkakaproblema tayo sa ating internet connection. So, Prof, ikaw na bahalang humusga. Thank you guys. So, ulit. Thank you. Good day.